memory, sight, and smell. And then you have the brainstem, controls all the automatic things such as celebration. Ano yung sinasabi nating automatic things? These are the involuntary movements of the body. Kasi meron tayong sinasabing voluntary movements. Paano natin nagagawa ang voluntary movements? Lahat ng masa sa connected sa bones can really connected siya sa brain at dinidikta ng utak. Okay. Ano yung sinasabing automatic things? Kahit po tayo natutulog, gumagalaw sila. Yung puso, yung baga, digestive system, lahat ng internal organs gumagalaw. Those are under automatic things or involuntary movements of the body. Okay? Ano naman ang cerebellum? It controls movement, balance, and muscles also. Sa muscles kasi natin, pero yung biggest muscle na sinasabi, yan po yung ating puso. At yun yung responsible sa ating heartbeat na sinasabi. That is under automatic movement or involuntary movement. What about the spinal cord? Okay. It links the brain to the rest of the body. Saan siya nakasupport? Sa leeg. And then, yung spinal cord, pagbaba, papunta doon sa may lower extremities, no? Sa may, sa may thigh part. Yun po yung ang sumusuporta po doon ay yung vertebral bones o yung spinal column. Okay, ano ang kaugnayan nito sa mga bata o sa mga newborn, sa mga sanggol na kinakarga natin? Kapag ang baby, infant, I'm talking of infant this time, no, kung tatlong buwan pa lang yan, no, 4 na buwan, hindi niya pa kayang i-hold ang ulo niya. Please, wag niyong pipiliting kargahin na hindi sinusuportahan ang ulo. Bakit? Pagka ang ulo niya nag-bend, kasamang ma-fracture ang buto sa leeg. Okay. Pag may fracture sa buto, magkakaroon ng injury sa spinal cord. Slight injury to the spinal cord will mean paralysis to the child, to the person, to the elderly. Kaya iingatan ang leeg. Same thing kapag ang matanda ay inaangat natin o tinatagilid-tagilid natin pag tayo nagbe-bedsetting o kahit tayo mag-sponge bathing, ingatan natin ang kanyang ulo. Pag nilift natin, sabay pong nakaprotect yung ating kamay, yung ating lower wrist natin sa ulo tsaka sa leeg. At sa ganon, hindi ma-fracture yung buto sa leeg niya. Uulitin ko, pagka nagkaroon ng fracture sa bones dito sa neck, sa leeg, nagkakaroon ng injury sa spinal cord, kahit kunti lang, maliit lang yung injury dyan sa spinal cord, mapaparalyze ang patient. Okay? So tandaan, yung mga parts of brains na yan, and brain rather na may kanya-kanyang ginagawa o responsibilities sa ating katawan. Okay, what causes dementia? This is a result in change in certain brain regions that causes neurons and their connections to work properly. Brain regions, again, pakita ko. Ayan, okay? So for small number of people, rare genetic variant cause dementia had been identified. Saglit lang ha, anuhin ko lang to. Jay, pasuyo nga anak. Okay, kasi daming message sa webinar. Okay. Sa leading a healthy lifestyle, children, binanggit ko na to kanina, may help reduce the risk factor that may cause dementia. Leading healthy lifestyle, exercise, bawal masyadong carbs, bawal masyadong oily foods, mix ko sa inyo saturated and unsaturated, bawal magpuyat, bawal alcohol, bawal sigarilyo, naku isa-isa po natin yan. Mamaya, babanggitin ko na dyan. Okay, the growth of in dementia cases by 2050, tingnan nyo naman po kung gaano kalaki, gaano kabilis yung kanyang paglobo. Okay. Ito na, dito na tayo. Iba't ibang klase ng
dementia. Okay, what are those different types? No, what are those different types? Under one umbrella, okay, dementia term used to describe a collection of brain diseases, their symptoms and diseases which may include memory loss, impaired judgment, personality changes, and inability to perform daily activities. Okay. So number one dyan na salarin, Alzheimer's disease. Anong dahilan niya? Okay, thank you, Jay. Anong dahilan ng Alzheimer's disease na yan? Sabi nga dyan sa research, 60 to 70% of dementia cases. Okay? Pag sinabing prevalence rate, yung nag-exist na sakit. Ha? Characterized by amyloid plaques and beta pancreas. Saan galing yun? Sa protein. Saan nakukuha yung protein? Sa karne. Anong klaseng karne? The red meat. Kaya po, sa mga elderly, hindi safe ang red meat, baboy at baka. Safer po na kaipakain o safest na talaga na i-term na natin safest, pinaka-safe, no? Chicken and fish. Sa chicken natin, tanggalin natin yung balat kasi oily yan. Okay? So sabi nyo, ma'am, lean meat naman yung baka, lean meat naman yung baboy eh. But still, in between fibers, merong sinasabing saturated fats. Ano po ba yung mga saturated fats na yan? Mga taba, meron pa rin yan. Okay, so meron pa rin dyan. Kaya the best talaga is pakainin, paulamin ang inyong nanay, tatay, lolo, lola, basta mga elderly ng chicken, walang balat, at saka isda. Okay. Symptoms includes impairment in memory, language, and visual spatial skills. Ma'am, ano ibig sabihin nun? Bigyan mo siya ng papel, bigyan mo siya ng ballpen, hindi na niya ma-relate sa isa't isa. Ano ba, para saan ba to, para saan ba to? Hindi na niya alam yun, hindi niya na ma-explain, hindi na niya ma-process sa brain niya ano yung pinahawak sa kanya para saan yun. Okay? So yan yung sinasabi. Visual special skills. Okay, what about vascular dementia? Ito naman, nag-exist na sakit dito is 10 to 20% of dementia cases characterized by, take note, disease or injury to the blood vessels leading to the brain. Symptoms includes impaired motor skills and judgment. So, alam niyo kung anong part ng utak na responsible dyan. Sabi nga po ang dahilan daw dito, vascular. If we are talking of vascular, pinag-usapan natin dito, blood vessels. Pag sinabi kong blood vessels, pag narinig nyo vessels, ito ay mga ugat sa katawan. Tandaan po natin, explain lang natin para may para maintindihan nyo yung vascular dementia. Tatlo